Nagtaka si Brandon nang mapansin niya ang mga tauhan niya na may akay-akay na triplets na batang lalaki habang papasok ng kanyang bahay. Naninigarilyo siya ng mag-isa at naglilista kung ano ang bibilhin niya pagluwas ng Maynila. Dito siya namamalagi sa kanyang nabiling isla. Anong problema ng mga yan? Nakayuko ang triplets at halos hindi makatingin sa kanya. Basang-basa ang tatlong bata na parang kagagaling lamang sa dagat. Wala pang suot ng mga tsinelas. Nagnakaw po ng isda sa aplaya, boss. Sagot ni Joseph. Hindi po kami nagnakaw, sir. Nanghingi lang po kami dahil wala po kaming pangbaon bukas sa school. Pagrarason naman ito nato. Anong nanghingi? Wala ako doon kanina. Nakita ko na lang kayo sa loob at nilambat nyo na ang mga isda. Sad pa nga ng mariin ni Joseph. Sorry po, sir. Nagawa po namin kumuha doon dahil walang-wala po kami. Sad naman ng batang si Sandro. Humihingi ng paumanhin. Tama po, sir. Ngayon lang naman po to Hindi na po kami uulit. Sabi naman ni Brando. Talagang hindi na raw makakaulit pa ang mga to, dagdag nga, nasabi ni Joseph. Tama na. Bakit namumula ang mga yan, Joseph? Sinaktan mo ba? Kapag nag-backfire sa akin ang ginawa mo ay lagot ka sa akin. Umiling lang naman ang lalaki. Samantala kumuha si Brando ng pera sa loob ng kanyang wallet at tinabot niya sa triplets. Umuwi na kayo at paghatian ninyo ang perang yan. Sa susunod huwag kayong basta-basta kumukuha ng hindi sa inyo. Maliwanag ba? Opo, sir. Thank you po. Sagot nga ni Donato. Ihatid mo ng mga yan sa kanila. Pagkatapos magbantay ka doon sa aplaya, hindi yung kung saan-saan ka pumupunta. Tumango naman si Joseph. Si Sasa naman ay naisipan niyang umuwi ng isla dahil parang wala na siyang maayos na buhay rito sa Maynila. Nakapag-ipon na naman siya ng pera kaya pwede na niya siguro itong magamit sa pagnenegosyo doon sa kanila. Naiisip niya at umaasa siya na sana magtagpo ang landas nila muli ni Brandon para naman malaman nitong may anak silang triplets. Nang sa ganun ay makapagsustento man lang ang lalaki. Hirap kasi kung siya lang mag-isa ang bumubuhay sa mga anak nila, gayong wala naman siyang maayos na trabaho rito. Bumili ng kaunting pasalubong si Sasa para sa nanay niya at para na rin sa triplets. Hindi niya alam kung kumusta na ang mga ito, kung ilang buwan na siyang hindi nakapagpadala ng pera. Makalipas ang 6 na oras ay nakasakay na si Sasa ng pampasaherong jeep pauwi sa kanila. Nagbayad na siya kanina pa kaya bumaba na lang siya ngayon. Todong ngiti lang siya sa mga kapitbahay nilang madadaanan niya. Nagmano siya sa kanyang nanay nang madatnan niya itong nagsasampay. Mabuti naman nandito ka na, Sasa. Sabi nga ni Rosario. Dito na ako mamamalagi, Nay. Hindi na ako babalik pa sa Manila. Sobrang hirap ng buhay doon. Mas maganda para naman matutukan mong maigi ang mga anak mo. Nung nakaraang gabi hinatid rito ng isang lalaki na tauhan daw ng may-ari ng isla sa kabila dahil nahuli daw na nagnakaw ng isda doon sa aplaya. Paliwanag nga ni Rosario. Napabuntong hininga na lang si Sasa na pumasok sa loob ng bahay. Kararating lang niya pero problema agad ang isinalubong sa kanya. Hinintay talaga niyang makauwi ang triplets para mapagsabihan niya. Masayang masaya ang mukha ng tatlo nang makita siya. Dumiretso agad ang mga ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Umuwi ka pala, Nay? Nakangiting sabi ni Donato. Sagot naman ni Sasa, Oo, dito na ako mamamalagi. Talaga po? Makakasama ka na po namin araw-araw? Sabi naman ni Sandro. Tumango si Sasa. Napabuntong hininga siya dahil sa nakikitang itsura ng mga anak niya. Ang itim-itim ng mga mukha parang palaging nagbababad sa tubig dagat. Paano na po ang trabaho mo sa Maynila, Nay? Pagsingit nga ni Brando. Wala na yun, dito na ako maghahanap ng trabaho.
Masaya naman ang isa sa mga triplets na si Donato at nanghihingi nga ng pasalubong. Bago ko ibigay sa inyo ang pasalubong ninyo, gusto kong malaman kung sino ang nagpasimuno ng pagnanakaw ng isda doon. Napayuko ang triplets. Sorry po nanay, wala po kasi kaming baon sa eskwela kasi hindi ka naman raw po nagpadala ng pera sabi ni Lola kaya yun po. Hinging paumanhin nga ni Sandro. Napabuntong hininga na lamang si Sasa. Kinabig niya ang triplets palapit sa kanya. Saka niyakap ito ng sobrang higpit. Sorry, kung may pagkukulang si nanay sa inyo. Ngayong nandito na ako ay aalagaan ko na kayo basta wag na kayong uulit sa ganun. Opo nanay. Sagot nga ni Brando. Pagkatapos mag-usap ng masinsinan ni Sasa at ng triplets, ay ibinigay na niya sa mga ito ang dala niyang pasalubong. Tuwang-tuwa naman sila na kumain sa mga pagkain na binili niya. Sa mga sumunod na araw ay napagdesisyonan ni Sasa na magpagawa ng tindahan dito sa gilid ng bahay nila. Malayo kasi ang tindahan rito sa kanila. Kung magtitinda siya ay tiyak na may bibili. Ayaw na kasi ng iba na mapapalayo ang mga ito. Kahoy lang ang pinagawa ni Sasa dahil hindi naman niya afford ang sementong pundasyon. At bahay nga nila ay kawayan lang, at least may matutulugan. Sa ngayon ay hindi niya pinangarap na maging mayaman siya at tutulad sa anak ng kapitbahay nilang nakapag-asawa ng Amerikano kaya ngayon ay nasa ibang bansa na. Pero ang magulang rito ay napapabayaan, mas inuna ang sariling kaligayahan. Nakakalungkot man, pero ganun talaga ang realidad ng buhay na hindi lahat ng magulang ay kayang tulungan ng anak. Nang matapos ang tindahan ni Sasa ay nagbihis na siya dahil balak niyang mamili ngayon sa sentro ng ititinda niya. Pero bago pa siya makaalis ay papalapit ang kaibigan niyang si Jolly. Hoy, ingrata ka. Bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka pala rito sa isla? Nakasimangot na sabi ni Jolie. Naiwala ko yata ang numero mo, friend. Sagot naman ni Sasa. Ganun? Kung hindi ko pa nakasalubong ang nanay mo kanina, hindi ko pa talaga malalaman. Saad ni Jolie. Sagot naman ni Sasa. Dito naman na ako for good eh. Hindi maayos ang buhay ko sa Manila. Tumangutango si Jolie. Mabuti naman at umasenso ka na yata. May patindahan ka na. Pauna pa nga nito at napatingin ito sa pinagawa nga niyang tindahan. Maliit na tindahan lang para kay nanay at sa mga bata. Okay, ang plano mo kasi walang tindahan dito sa atin. Kailangan mo bang mamasahe papunta sa sentro? Sabi nga ni Jolie. Tumango-tango naman si Sasa. Dahil sa simple lang ang pamumuhay nila sa lugar na to, ay walang nagpa siyang magpatayo ng tindahan. Kaunting income lang okay na. True, yung pasalubong ko nasan? Tanong ni Jolie. Makakalimutan ba kita? Syempre meron, kukunin ko muna. Nakapamili siya ng kaunti kanina bago siya umuwi rito. Mahilig sa makeup itong kaibigan niyang ito. Bumili rin siya ng 3 pirasong whole dress. Pareho kasi sila. Hindi masyadong mahilig magsuot ng shorts at pajama. Thank you, friend. Ang ganda-ganda ng dress, masyadong makulay. Mahal siguro to. Nakangiting sabi pa ni Jolie. Halata sa mukha ng friend niya na masaya ito. Sus, mura lang yan. Sad naman ni Jolie. Siya nga pala, malapit ng kapistahan dito sa atin at may gaganaping mutya ng isla. Sino makasasali? Tanong ni Sasa. Ngumiti si Jolie, saka kanya namang tinignan ng mabuti. Bigla na lang pumasok sa harapan niya kaya napatawa na nga lamang si Sasa. Dahil sasali daw ang kaibigan dahil basta ng anong racket ay papatusin nito. Oo nga, may premyo naman siguro ang winner bukod sa titulo, di ba? Meron yan. Hindi ako sasali kung wala, pero kailangan ko maghanap ng sponsor. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Sagot ni Jolie. Subukan mong lumapit sa barangay at magpatulong sa kanila. Suwestyon naman ni Sasa. Nahunahan na ako ng ibang kandidata eh. Alam mo namang ganda lang ang ambag ko pero wala akong maibubuga.
Saan mo naman balak lumapit kung sakali? Alam mo namang payak lang ang pamumuhay natin rito. Subukan nating lumapit sa may-ari nitong isla. Base sa narinig ko, naglalagi daw diyon dito eh. Nagpatayo nga ng malaking bahay at saka may aplaya. Tumango-tango si Sasa. Sige, sasamahan kita doon pero kailangan ko pang mamili ng ititinda ko. Samahan na kita. Tumango naman si Sasa at nagpasalamat kaya umalis na sila papuntang bayan. Makalipas ang 1 oras at kalahati ay nakabalik na sila. Tinulungan din siya ulit ni Jolly para i-display ang mga pinamili nila. Bumili din siyang ng 3 sakong bigas, isa para sa kanila at ang 2 naman ay sa tindahan. Tumulong na rin ang nanay niya kaya mabilis silang matapos. Naligo muna si Sasa at nagbihis kinahapunan para sasamahan niya si Jolly doon sa may-ari nitong isla. Ang nanay niya muna ang bahalang magbantay ng tindahan dahil aalis muna sila. Pagdating nila ay nakita nga ni Sasa na may malaking bahay na nakatirik sa banda rito. Mataas ang gate kaya hindi niya kita ang loob. Halatang mayaman ang may-ari dahil hindi naman basta-basta magpatayo ng bahay ngayon dahil milyon ang aabutin ng gastos. Para yatang walang tao eh. Sad nga ni Sasa na nagalangan. Teka lang, pipindutin ko ang doorbell. Presinta naman na sabi ni Jolie. Pagpindot ni Sasa sa doorbell, bumukas nga ang pinto. At pagkatapos nga nun, iniluwa ang isang lalaking may tattoo. Kitang-kita niya talaga kung paano nito pinasadahan ng tingin si Jolie ng may admiration. Anong kailangan nila? Tanong ni Joseph. Gusto sana naming makausap ang may-ari nitong bahay. May kailangan lang kami. Sa kanya, taga rito lang kami sa isla. Sagot ni Jolie. Sige, pasok kayo. Sabi naman ni Joseph. Maya-maya lang ay nakasunod na silang 2 ni Jolly sa lalaki papasok sa loob ng bahay. Kulay caramel ang pintura ng bahay, kaya sobrang ganda sa mata kong tingnan. Napapatingin pa si Sasa sa mga gamit. Pero nagulat siya nang makita ang mukha ng lalaking nakaupo sa may sofa. Si Brandon Asuncion, ang kanyang ex-boyfriend. Nagkatinginan silang 2 at nagulat din ang lalaki nang makita siya pero hindi ito nagsalita. Tanging reaksyon lang ang pinapagana. Naisip lang niya pero ngayon, kaharap na niya. Ang liit lang talaga ng mundo. Kaya pala hindi sila nagtagpo doon sa Maynila dahil dito pala sila magkikita. Ano raw ang kailangan nila? Hindi ko po alam sir eh. Sagot naman ni Joseph. Kabadong-kabado si Sasa dahil pailalim ang naging titig ni Brandon sa kanya. Napapakagatlabi na lang siya. Pero atat na atat siyang makausap ang lalaki dahil gusto niyang sabihin rito na may mga anak sila. Hello sir. Ako nga po pala si Jolie. At ito naman si Sasa friend ko. Nandito po kami regarding po dun sa piyesta dito sa isla. May gaganapin kasing mutya ng isla tapos po ako yung isa sa mga sasali. Gusto ko po sanang hilingin na baka pwede ka pong mag-sponsor sa akin kung ayaw mo naman po. Okay lang. Mahabang paliwanag ni Jolie. I get it. Okay, bumalik ka lang rito ulit. At ilista mo kung ano-ano ang gagamitin mo sa pagsali doon. Pumayag nga si Brandon pero sa kanya naman nakatingin. Tuwang-tuwa si Jolly. Napayakap pa nga ito sa kanya pero siya ay wala sa maayos na disposisyon ng utak niya. Salamat po sir. Sagot ni Jolie. You're welcome. Bago kayo umalis ay mag-snacks muna kayo. Samantalang si Brandon ay hindi makapaniwala na makikita niya ulit si Sasa at dito pa sa isla. Hindi naman kasi niya nalaman na taga rito ang babae noong naging sila dati. Titig na titig siya rito at pareho lang silang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Napahit-hit na lang ng sigarilyo si Brandon dahil sobrang ganda ng ex-girlfriend niya ngayon. Nakasuot lang ito ng simpleng duster at flat na sandalyas. Pero ang appealing naman,
Umalis na tayo. May pupuntahan ka pa, di ba? Narinig niyang sabi ni Sasa kay Jolie. Parang naguluhan naman ang babae sa sinabi nito. Mamaya na lang. Inaya pa tayo ng snacks eh. Nakangiting sagot ni Jolie. Napansin na nga lamang sa isip si Brandon dahil parang hindi ito mapakali sa pagkakaupo. Ikaw na lang ang kumuha doon sa kusina, Jolie. Dito lang itong si Sasa. Sige sir, sabi naman ni Jolie. Pagkaalis ni Jolly ay napayuko lang si Sasa. Ni hindi siya nito kayang tingnan. Napatawa na lang sa isip si Brandon dahil hindi siya nasanay sa pagiging tahimik ng ex-girlfriend. Kaya ang ginawa niya ay tumabi siya sa babae. Napausog pa ng kaunti si Sasa, kaya lang hinila niya ito palapit sa kanya. Takot ka ba sa akin, Sasa? Para namang wala tayong pinagsamahan yan. Saad nga ni Brandon kay Sasa. Dati pa yon, don't bring back old memories. Saad na lamang ni Sasa. Tumangutang si Brandon. Yes, tama ka. Pero ang sarap ng old memories natin yun. Naalala mo pa ba? Paano ko hindi maalala kung dala-dala ko siya hanggang ngayon? Napakunot ang noon ni Brandon at tinanong kung anong ibig sabihin ni Sasa. May mga anak tayong dalawa, Brandon. Triplets. Diretsahang saad niya. Napabalik na lang bigla si Brandon sa kinauupuan kanina. Naglabas ng cellphone si Sasa at inabot sa kanya nakita niya ang 3 bata na nasa litrato. Hindi siya pwedeng magkamali sila, yung nanguha ng isda doon sa playa. Kilala ko sila. Nandito sila noong nakaraang gabi. Nanguha dyan ng isda. Sila ang mga anak mo sa akin. Kung ayaw mong maniwala ay nasa sayo na yan. Basta ang importante, nalaman mo. At wala na akong itinatago pa at bigat sa dibdib ko. Napabuntong hininga na lang si Brandon. Maniniwala kaya siya sa sinabi ni Sasa? Paano kung gusto lang ng babae? Napikutin siya. Ang relasyon nilang dalawa dati ay hindi naman masasabing seryoso dahil pakiramdam ni Brandon ay ayaw mag-commit ni Sasa sa kanya hanggang sa magkahiwalay silang dalawa. Pagkatapos mag-snacks nila Jolly at Sasa ay napagpasyahan ng umuwi ng mga ito. May parte sa puso ni Brandon na ayaw niya munang pauwiin ang ex-girlfriend. Pero parang ayaw na nitong magstay, siguro naramdaman nitong ayaw niyang maniwala. Kailangan may proof siya na may anak silang dalawa. Wala namang masama dahil karapatan naman niya. Yun. 1 linggo ang nakalipas habang si Sasa ay masyadong dismayado sa naging reaksyon ni Brandon nang sabihin niyang may anak sila. Pero naiintindihan niya ito kung ayaw nitong maniwala sa kanya. Nasa bahay lang siya, nakatambay. Dahil ayaw niyang makasalubong si Brandon ulit dito sa lugar nila. Nasa loob siya ng kanyang tindahan habang ang nanay niya ay pumunta sa sentro. May bibilhin lang raw ito. Okay naman ang kita nila sa tindahan at nabibigyan na niya ang baon araw-araw ang triplets niya. Hindi na salat sa pagkain ng mga ito kaya nakakahinga na siya ng maluwag. Nagulat na lang bigla si Sasa nang sumulpot si Jolly sa tindahan niya. Sobrang lapad ng pagkakangiti nito na para bang nanalo sa loto. Hi friend, punta daw tayo kila Sir Brandon pero kailangan daw kasama ka eh. Sabi ni Jolly. Napakunot ng noo si Sasa. Ha? Bakit naman ako sasama? Hindi naman ako kasali dun sa Mutyalang Isla. Oo nga, pero kasi parang type ka ni Sir eh. May condition siya sa akin kung hindi ka raw sasama sa pagpunta ko doon. Iatras na yung sponsorship sa akin. Nakasimangot na saad ni Jolly. Ogag pala yun eh. Bulong na lamang ni Sasa. Hoy, yung bunganga mo maghinay-hinay ka nga. Saway ng kaibigan. Napabuntong hininga na lang si Sasa. Parang mapipilitan talaga siyang sumama doon. Kung alam lang ng babaeng ito, ang past nila ni Brandon, ay tiyak na magugulat itong friend niya. Teka lang, hihintayin ko lang si nanay para may magbantay rito. Nagpasalamat din si Jolly sa kanya. Pagdating ng nanay niya, ay pinabantay niya ito sa tindahan.
At silang dalawa ni Jolly ay pumunta na sa bahay ni Brandon. Parang nawiwili na yata ang lalaki sa kanya dahil gusto na siya nitong makita araw-araw. Sad nga ni Sasa. Alam mo, kunin mo na lahat ng budget mo doon para hindi ka na magpabalik-balik. Nagkaroon na talaga siya ng rason na wag ibigay lahat dahil sa'yo. Pagdadabog ni Charlie. Napakunot na si Sasa. So kasalanan ko ba? Hindi mo kasalanan na maganda ka, oo na. Pampalubag loob na nga lamang ni Charlie. Napangiti na lang si Sasa. Maganda nga siya, pero hindi naman siya pinalad sa pag-ibig. Wala ding nangyaring maganda sa buhay niya, kaya useless ang ganda. Pagdating sa bahay ni Brandon, ay pinapasok agad sila ni Joseph. Ang intense ng tinginan ng dalawa, napakagatlabi na lang si Sasa. Nagkaroon pa yata ng love team si Jolly dahil sa mutya ng isla. Papasok pa lang sila sa loob ng bahay, ay kitang-kita na niya ang malalim na tingin ni Brandon sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Sasa. Ayaw niyang madagdagan na naman ang anak niya, gayong hindi pa napanindigan yung una. Pagdating sa feelings niya, ay masyado siyang marupok, hindi siya marunong tumanggi. Naiwan na naman siyang mag-isa sa sala kasama ni Brandon. Ang tamis ng ngiti nito, pero poker face lang siya. Tanong nga ni Brandon, kamusta ang mga bata? Okay naman sila. Ayun, nasa eskwela. Maupo ka, babe. Napasimangot naman si Sasa sa kapilyuhan ni Brandon. Parang magkarelasyon lang na matagal hindi nagkita. Ang turing sa kanya ni Brandon, may pa-call sign pa talaga. Bakit mo ba ako pinasama kay Jolly? Wala naman akong gagawin rito eh. Gusto lang kita makita. Sad pa ni Brandon. Tapos na tayo kaya pwede ba? Tigilan mo ng panglalandi sa akin. Napahalakak si Brandon. Natigilan naman si Sasa dahil sobrang saya ng lalaki ngayon nakaharap niya. Hindi kita nilalandi. Natural ko lang itong personality. Natatawang saad na lamang nito. Hindi na lang umimik si Sasa. Inabot na lang sila ng gabi sa bahay ni Brandon, pero parang walang balak umuwi si Jolly. Kaya nang malingat si Brandon, ay naisipan niyang pumunta sa dalampasigan sa likod bahay siya dumaan. Napapangiti na lang si Sasa. Dahil sa sobrang lamig ng hangin, naririnig na lang niya ang bawat paghampas ng alon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng ilang minuto at ninamnam ang lamig ng gabi. Pagbukas niya ng mata ay nagulat na lang siya dahil nakalapit na sa kanya si Brandon at siniil siya ng halik. Hindi nagpupumiglas si Sasa dahil nadala na siya ng kanyang nararamdaman. Bumalik lahat ang memories nila ni Brandon na matagal nang nakabaon pakiramdam niya, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Samantalang si Brandon naman ay nawala na lang bigla ang agam-agam sa puso niya at maling paniniwala nang matikman niya muli ang matamis na labi ni Sasa. Sobra niyang namimiss ito. Gusto sana niyang magtagal ang halikan nilang dalawa, pero itinulak na siya ng babae at nagmamadali itong pumasok sa exit door. Isang linggo ang nakalipas ay hindi na niya nakita ulit si Sasa. Naibigay na kasi niya kay Jolly ang sponsor na hinihingi nito para sa mutya ng isla. Kung gugustuhin niyang makita ang babae ay magagawa niya, pwede naman niya itong puntahan sa bahay nito. Inutusan niya si Joseph na papuntahin ang triplets noong nakaraan dahil gusto niyang makita ang mga mata. Nakangiti ang tatlong bata habang papasok ng bahay, sabay itong nagmano sa kanya. Hello po, gusto niyo raw po kaming makita? Tanong nga ni Donato. Oo, namiss ko kayo. Talaga po? Masayang sabi nga ni Sandro. Salamat naman po. Segunda naman ni Brando. Bago sila kumain ng magkasama, ay inalam niya muna ang pangalan ng mga anak. Napangiti siya dahil ang bunso niya ay kinuha ang pangalan sa kanya kaya sobrang cute. Naisip ni Brandon na mas maganda kung nandito din si Sasa para
maipakilala siya ng maayos. Kaya inutusan niya ulit si Joseph na puntahan ang babae doon. Pagdating ni Sasa ay nagulat ito nang makita ang mga anak kasama niya. "Kanina pa kayo hinahanap ni nanay. Nandito lang pala kayo." "Pinatawag ko sila. Mas mabuti na yung ikaw mismo ang magpakilala sa akin sa kanila." Napakunot ang noo ng triplets. Halatang naguguluhan kung ano ang ibig niyang sabihin. "Ano yun, Nay?" tanong ni Donato. Napabuntong hiningan si Sasa at naupo ito sa tabi ng triplets. "Kasi anak, ang gusto kong sabihin ay siya ang tatay niyo. Ang tunay niyong tatay." Gulat na gulat ang triplets na nakatingin sa kanya pero kalaunan ngumiti ito at lumapit nga sa kanya sabay yakap. Parang hindi ka panipaniwala, pero masaya po kami na sa wakas ay may matatawag na po kaming tatay. Nakangiting sabi nga ni Sandro. Ano ka ba? Anong hindi ka panipaniwalang pinagsasabi mo dyan, kuya? Ginagawa mo pa silang sinungaling. Saway nga ni Brando. Napatawa na nga lamang si Brandon dahil parang mag-aaway pa nga ang mga to. Mahabang kwento mga anak. Ngayon ko lang nasabi dahil dito lang naman kami ulit nagkita. Okay lang po yun. Ang importante po ay tatay po namin siya at hindi kami anak sa hangin. Nakaiting sabi nga ni Donato. Napapikit na lang si Brandon at napansin niyang nakatingin sa kanya si Sasa. Pagkatapos nilang mag-usap ay magkasalo sila sa hapagkainan. Nagpaluto na siya kanina ng iba't ibang putahe ng ulam para sa pagsasama nilang ito. Kitang-kita ni Brandon ang saya sa mukha ng triplets. Kahit magpa-DNA test man siya o hindi ay ramdam ng puso niya ang katotohan. Naging hesitant lang siya noong una dahil hindi siya makapaniwala. Pero okay na siya ngayon. Pagkatapos kumain ay tumambay sila ni Sasa sa may sala. Hinayaan nila ang triplets na maglaro sa loob ng kanyang kwarto. May computer kasi siya doon at gusto ng mga ito na matuto kaya hinayaan na lang niya. Maraming salamat, Brandon. Malaking bagay na para sa akin ang pagtanggap mo sa kanila. Napatango-tango si Brandon. You're welcome. Basta ako nang bahala sa lahat ng pangangailangan ng mga bata. Maraming salamat. Magiging masaya sila. Ito naman talaga yung hinahangad ko para sa kanila eh. Isang matiwasay na buhay. Sa sumunod na araw habang si Sasa naman ay parang matulig sa sobrang lakas ng pagyugyog sa kanya ni Jolly. Tili ito ng tili kasi parang ayaw nitong maniwala sa nabalitaan mula sa triplets na tatay ng mga ito, si Brandon Asuncion. Hindi nga. Hindi makapaniwalang sabi ni Jolie. Kahit nga nanay niya ay ayaw maniwala. Gumagawa lang daw siya ng kwento. Mahirap mag-assume pero hindi naman talaga siya mahilig gumawa ng istorya. Sadyang hindi lang talaga maniwala ang nanay niya. Sad pa nga ni Sasa. So sinungaling ako sa tingin mo. Hindi naman kasi sa ganun. Ang akala ko kasi kaya gusto kanyang makita dahil interesado siya sa'yo. Yun pala. May nakaraan kayo at may mga anak pa. Hindi mo man lang sinabi. Sagot ni Jolly. Sa Maynila kami nagkita noon. Ilang taon din kami. Kasi ilang taon din naman ako doon. Doon kayo nagkita? Pero sa totoo bagay kayo. Alam nyo, may spark pang natitira. Pwede naman kayong magkabalikan anytime dahil may mga anak kayo eh. Maganda pa nga yun para sa triplets. Sabi pa ni Jolly. Depende pa rin yun. Pero parang imposible. Umiiling-iling na lamang. Nasaad nga ni Sasa. Si Brandon ay kagagaling lang ng Maynila. Bumili siya ng maraming pasalubong para sa triplets at kay Sasa pati sa nanay ng babae. Hindi pa niya na-meet ito gayong matagal na siya rito sa isla kung hindi sila close. Sa isa sa mayembro ng pamilya ay hindi sila magkakakilanlan. Mabait naman kasi ang mga tao rito sa isla. Kaya nang mabili niya ito noon ay hindi na siya nag-isip na paalisin ang mga nakatira rito dahil mabuting tao naman lahat
Saka masyadong malinis ang buong paligid, lalo na ang dagat. Isinama niya si Joseph para magkarga ng mga binili niya sa mga anak, at sakto namang pagpunta nila ay may matandang babae na nagbabantay ng tindahan. Ito na yata ang nanay ni Sasa. Kilala siguro siya nito dahil ngumiti ng magkatinginan sila. Magandang tanghali, Mr. Asuncion. Bati nga ni Nanay Rosario. Ngumiti si Brandon. Lumapit siya sa matandang babae at nagmano. Brandon na lang po. May ugnayan naman po tayo. Pasok ka. Wala rito si Sasa, ang mga bata naman ay nasa eskwela. Sabi nga ni Nanay Rosario. Saan po napunta si Sasa? Nagpunta kasi rito ang kaibigan niya sa kabilang bayan nakatira. Si Lindon. Gumala yata sila. Sagot nga ni Nanay Rosario. Kumunot ang noo ni Brandon. Biglang nalang pumait ang panlasa niya. Parang nakaramdam siya ng selos. Dahil may sinamahang iba, si Sasa. Hindi na po ako magtatagal, Nay. Ihatid ko lang po itong pasalubong ko sa mga bata. At sa inyo rin po. Aalis na si Brandon pagkatapos maipasok ni Joseph ang lahat ng pinamili niya. Masama ang kanyang loob. Pero hindi niya ito pwedeng maramdaman niya kasi hindi niya pag-aari si Sasa. Matagal na silang hiwalay. Salamat dito. Nagabala ka pa talaga. Saad nga ni Nanay Rosario. Okay lang po yun. Sagot naman ni Brandon. Maya-maya lang ay nagmamadaling umuwi ng bahay niya, si Brandon. Pagpasok niya sa loob, ay hinanap niya agad ang kanyang sigarilyo at sinindihan ito. Bandang hapon ay naging bisita niya ang triplets. Iingay lang itong bahay niya kapag nandito ang tatlong batang ito, kung wala ay sobrang tahimik. May problema ka po ba, Tay? Kamusta ka na po? Tanong ng isa sa mga triplets na si Donato. Ngumiti si Brandon. Nakakatuwa naman palang magkaroon ng anak. May mangungumusta kahit walang makaalala na iba. Napangiti si Brandon. Okay naman. Eto, gwapo pa rin. Sabay na nagkatawanan ng triplets. Gwapo ka nga, Tay. Pero hindi naman kami nagmana sa'yo. Sabi nga ni Sandro. Nagmana kayo sa nanay niyo, maganda naman siya. Sadyang nangitim nga lang kayo dahil lagi kayong nasa dagat. Oo nga po eh. Sangayon ni Brando. Siya nga pala. Nakita ba ninyo ang mga binili kong pasalubong? Opo, Tay. Ang dami po, kaya po salamat. Marami na po kaming magagamit sa eskwela. Magkasunod naman na sambit nila Donato at Sandro. Magpakabait kayo at mag-aral ng mabuti. Marami akong ibibigay sa inyo. Nagpasalamat pa nga ang mga ito. Ang nanay niyo dumating na ba? Umiling-iling lang naman ang triplets. Halos sabay-sabay pa nga, kaya sobrang cute nga ng tatlo. Pagkatapos nilang mag-usap, ay pinakain na niya ang mga anak dahil gutom na raw ang mga ito. 2 linggo ang nakalipas, piyesta na sa isla, kaya napagpasyahan nila ng mga bata na gumala dahil maraming nagdagsang mga paninda dito. Nag-donate siya ng 3 lechon doon sa bahay ng kapitan. Para mapagsaluhan ng mga tao rito, doon na lang sila tinamad. Kasi siyang maghanda doon sa bahay niya. Dahil sila lang ni Joseph, makikisalo na lang sila doon. Habang si Sasa naman ay bad mood. Dahil hindi siya makakapiesta. Kasi naman, may lagnat siya. Hindi din siya makakapanood ng mutya ng isla mamayang gabi. Buti sana kung gumaling na siya mamaya. Hindi ka ba sasama sa amin, Nay? Makikipiesta po kami ni Tatay doon. May handaan daw po kay na kapitan. Tanong nga ni Sandro. Kayo na lang anak, masama ang pakiramdam ko eh. Uminom ka na po ba ng gamot? Tanong naman ni Donato. Oo, ipapahinga ko na lang muna to. Sige po, sabihan na lang po namin si Tatay. Sabi na nga lamang ni Brando. Tumango naman si Sasa. Nang biglang tumahimik ay naisipan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Maya-maya lang ay naramdaman na lang niyang may kamay na humawak sa kanyang noo, si Brandon. Kahit hindi magsasalita ng lalaki,
ay pamilyar na ito sa kanya kahit sa amoy pa lang nito. Nasaan ang mga bata? Akala ko ba makikipiesta kayo? Hinatid ko lang doon kasama ni Nanay Rosario. Bumalik ako rito. Kumain ka muna, may dala akong ulam. San galing? Sa bahay ni Kapitan. Ano? Nakakahiya naman. Napahiling na lamang si Brandon. Uy, hindi ako magdadala kung wala akong ambag doon. Tumango naman si Sasa at dahan-dahan bumangon. Masakit talaga ang ulo niya. Sana maalis na agad ito para makapanood siya ng mamaya ng mutya sa isla. Maya-maya lang ay nag-umpisa na siyang kumain. Kahit walang gana mas lumala ang pakiramdam niya, lalo na kapag nandito ang lalaking ito. Sobra kong tumitig parang lulunukin na siya ng buo talaga. Kaya imbes na mabusog siya, ay hindi na lang. Kaya hiniling niya rito na iwanan na lang siya dahil okay lang naman siya rito. Pero ayaw pumayag ng lalaki. Dapat daw na makita nito na kumakain siya para makampante ito. Napapailing na lang si Sasa. Kaya binilisan na niya ang paglamon para matapos siya. Bingyan agad siya ng gamot ni Brandon. Kaya ininom niya agad. Humiling siya sa lalaki na matutulog na muna siya para maging okay ang pakiramdam niya. Mabuti na lang pumayag ang lalaki kaya nahiga na siya at ipinikit ang mga mata. Habang si Brandon ay nasa isang tabi lang samantalang nakabantay sa triplets na naglalaro kasama ang ibang mga bata. Si Nanay Rosario naman ay kasama ang mga ilang kapitbahay nagkwentuhan. Pakiramdam nga niya nasali siya sa usapan dahil nakangiti ang mga ito na nakatingin sa kanya. Bandang hapon ay nauna nang umalis si Brandon sa bahay ng kapitan. Iniwan niya ang triplets kay Nanay Rosario dahil pupuntahan niya si Sasa. Hindi nagbukas ng tindahan ng mga ito dahil walang nagbabantay. Ayaw ding umuwi ni Brandon sa bahay niya dahil wala doon si Joseph. Nandun kay Jolie, sunod ng sunod. Nasaan yung mga bata? Kalalabas lang ni Sasa. Sa kwarto paos at naluluhang mga mata. Nakatulog yata ng matagal dahil maayos na ang itsura nito. Iniwan ko doon kay Nanay Rosario. Ano bang gusto mo? Ipagluluto kita. Ngumiti si Brandon na nakatingin kay Sasa. Paano ba yan? Ikaw ang gusto ko. Sinaman siya ng tingin ni Sasa kaya napahalakak na lamang si Brandon. Seryoso kung nagtatanong sa'yo kaya umayos ka. Mas lumala ang sakit ko sa'yo. Napangisi na nga lamang si Brandon. Ang cute sa rin ni Sasa dahil maiinis talaga ito. Gusto kong kumain ng pansit canton. Talaga? Yun pa rin pala ang paborito mo? Hindi man lamang nagbago? Tanong nga ni Sasa habang natatawa. Umiling si Brandon. Basta pagdating sa'yo, hindi ako nakakalimot. Sasa. Natigilan si Sasa sa sinabi niya pero kalaunan ay ngumiti na lang ito at pumasok sa tindahan. Maya-maya lang ay pinaupo muna siya ni Sasa sa upuan sa may sala dahil pumasok muna itong kusina para magluto pero sumunod si Brandon. Nakakatuwa lang dahil piyesta ngayon tapos nandito tayo nagluluto ng pansit canton. Napangiti si Brandon. Okay lang yun. Ang sarap naman kasing balikan ng nakaraan. Kung magaganda ang nangyayari ay pwede pero kung hindi wag na lang. Sad naman ni Sasa. Tumango si Brandon. Okay lang naman ang relasyon natin noon, di ba? Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi magtatagal. Kaya nga, napangiti na nga lamang ng mapait si Sasa at hindi niya alam kung bakit. Nakasunod lang si Brandon sa bawat galaw ni Sasa. Pero mas nakafocus ang titig niya sa mukha nito. Kahit ilang taon na ang nagdaan, ay ito pa rin ang kinahuhumalingan niyang babae. I'm sorry, Sasa. Kung sa tingin mo, may nagawa akong mali sa relasyon natin noon. Ngumiti si Sasa sa kanya. Sorry din kung may mga shortcomings ako. Tumayo si Brandon at lumapit kay Sasa na nagluluto ng pansit canton. Iniyakap niya ang kanyang dalawang braso sa baywang nito at isinandig niya ang ulo sa balikat ng dating kasintahan. Namimiss ko ang lambingan natin dati.
Pwede bang huwag mo kong iwasan para na lang sa mga anak natin? Ano ba? Kapag nakita tayo ni nanay, naku, baka malagot tayo. Napahalakak na lamang si Brandon. Ang tanda mo na pero takot ka pa rin sa nanay mo? Dapat lang. Nagkasala na nga ako sa kanya nung mabuntis mo ko nang maaga. Batang ina ba? Napabuntong hininga na nga lamang si Brandon. Nandito naman na ako. Sakay tatama ko yung ginawa ko sa'yo. Kung pwedeng hihingi ako ng tawad sa nanay mo, gagawin ko. Okay naman na si nanay. Ganun naman talaga sila. Masusuporta sa anak kesa ang magalit. Tumango naman si Brandon. Nang maluto ang pansit canton, ay nakasunod pa rin si Brandon sa babae. Napasigaw na lang siya dahil kinurot nito ang tagiliran niya. Nagulat na lang silang dalawa nang lumitaw si Nanay Rosario. Sa kusina nagtaka daw ito kung bakit sumisigaw siya. Nakangiti ang matandang babae, pero may pagtatanong ang mga mata nito habang nakatingin sa kanila kasi nakayakap pa rin siya kay Sasa. Ang ex-girlfriend na ang lumayo sa kanya at namumula sa hiya dahil nakita sila ng ganun ng nanay nito. Samantalang si Sasa naman ay parang kamatis na. Ang mukha sa sobrang hiya, nadatnan sila ng nanay niya na nakayakap sa kanya si Brandon. Lumayo siya sa lalaki at ibinigay niya rito sa kabinigyan din niya ng kanin. Nagpaalam si Brandon na sa sala na kumain sakto namang nandun ang kambal kaya share na ang mga ito sa niluto niya. Hindi umimik ang nanay niya. Nakatingin lang ito ng may babala. Siguro nahiya din dahil nasa bahay pa nila, si Brandon. Bandang hapon ay nasa loob ng tindahan si Sasa. Umuwi na si Brandon. Babalik lang daw ito mamaya para sabay silang pumunta sa barangay hall para sa gaganaping mutya ng isla. Pumasok ang nanay niya ng tahimik at naupo sa tabi niya. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong ni Nanay Rosario. Okay lang, Nay. Medyo gumaling na po ako. Ano yung nadatnan kong tagpo kanina? Magkakabalikan na ba kayo ni Brando? Seryosong tanong pa ni Nanay Rosario. Wala po, hindi po. Bumuntong hininga na nga lamang si Nanay Rosario. Naiintindihan kita, pero sana maging matalino ka na sa pagdedesisyon. Baka mamaya niyan masundan na naman ang mga bata. Concerned lang ako sa iyo, anak. Ayoko nang maghaya ka sa akin. Mas gusto kong nasa ayos ang buhay mo. Sabi ni Nanay Rosario. Opo, Nay. Naiintindihan ko po kayo. Maraming salamat po. Niyakap ni Sasa ang nanay niya at niyakap din siya pabalik. Nang maalala niya kung paano nagsakripisyo ang nanay para palakihin siya ng maayos, ay naiiyak siya. Oo, solo parent ang nanay at kahit nga siya, hanggang ngayon ay hindi niya alam kung sino ang tatay niya. Pero hindi naman siya naghahanap dahil nakaya nga ng nanay niya na sila lang dalawa. Nang gumabi ay sinundo na siya ni Brandon sa bahay nila. Isasama sana nito ang triplets pero kanina patulog dahil may napagod sa sobrang paglalaro kanina. Ang nanay naman niya ay maaga ding natulog dahil inaantok na. Iba na kasi ang pakiramdam ng katawan kung matanda na. Nagulat na lang siya nang damhin ni Brandon ang kanyang leeg at noo habang naglalakad sila ngayon papunta sa barangay hall. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi na masakit ang ulo ko. Mabuti na lang talaga na wala ka agad dahil gusto kong suportahan ng kaibigan ko na yon. Sobrang lamig ng panahon pero hindi ka nagsuot ng jacket. Concerned na saad pa ni Brandon. Ngumiti si Sasa kay Brandon. Maya-maya lang hinubad ng lalaki ang suot nitong jacket at ipinasuot sa kanya. Salamat. Pero paano ka? Okay lang ako. Mas kailangan mo yan dahil kagagaling mo lang sa lagnat. Baka bumalik. Tumango na lang si Sasa at hindi na nagreklamo pa. Pagdating nila sa barangay hall, ay madami ng tao, niwala na silang pwedeng mapwestuhan, may nagbigay naman sa kanila ng 2 upuan, kaya pinaupo sila sa likuran ng mga judges.
Nag-umpisa nang makaramdam ng panlalamig si Sasa. Hindi pa nang nag-uumpisa ay parang magkahalong init at lamig na ang kanyang pakiramdam. Hindi pa talaga siya totally magaling dahil parang nanginig na siya. Hindi ko kaya ang lamig ng gabi. Uwi na ako. Samahan na kita. Pumayag naman si Sasa. Siguro maiintindihan ni Jolly na hindi siya makapanood dahil bumalik ang kanyang lagnat. Naging mabilis paglalakad ni Sasa dahil nasusuka siya. Pinigilan na lang niya para makaabot pa siya sa bahay nila pero hindi talaga niya kinaya. Huminto siya sa paglalakad at naupo sa gilid at inilabas niya ang kanyang kinain. Ang sama ng pakiramdam niya, mabuti na lang nakauwi na siya rito sa kanila bago pa siya nilagnat. Naupo na rin si Brandon sa tabi niya, saka hinaplos-haplos ang kanyang likuran para gumaan ang pakiramdam niya. Sana hindi na lang ako pumunta. Sa bahay na lang kaya tayo para hindi na maistorbo si nanay doon. Ako nang bahala sa iyong mag-alaga, please. Sad na nga lamang ni Brandon. Ayaw niya munang maginarte sa ngayon dahil sobrang sama talaga ng kanyang pakiramdam. Pagdating nila sa bahay ni Brandon ay dumiretso sila sa loob at nahiga si Sasa sa may sofa. Pinapakiramdaman niya ang sarili niya kung masusuka pa ba siya ulit pero nakahinga siya nang maluwag ng hindi na. Sinubukan ni Sasa na ipikit ang mga mata pero masakit talaga ang ulo niya. Nag-alala naman ang mukha ni Brandon na nakatunghay sa kanya. Tinulungan siya nitong makabangon at pinasandig siya sa may sofa. Pasensya na kung naistorbo pa yata kita. Sad ni Sasa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailanman, hindi ka naging istorbo sa akin. Maraming salamat. Habang si Brandon naman ay pumasok ng kusina upang kumuha ng pagkain para kay Sasa. Nagdala din siya ng isang basong tubig at gamot na rin. Hindi naman niya pwedeng pabayaan ang babaeng ito, gayong nandito lang naman siya, anytime para kay Sasa. Maya-maya lang ay natapos na sa pag-inom ng gamot ang dating nobya dahil nakakain na rin ito kaya pinahiga na niya sa kanyang kandungan at minasahin niya ang noo nito para mawala ang sakit. Napapikit naman si Sasa at nagpang-abot ang mga kilay dahil siguro sa sobrang sama ng pakiramdam. Nang makatulog ang babae ay hinayaan na lang muna niya ito. Isinandig niya ang likod sa sofa at ipinikit din ang mga mata. Isang buwan ang nakalipas, mas sobrang naging close si Brandon at Sasa dahil sa kanilang mga anak. Hindi naman siya nag-expect sa kung ano ang pwedeng ibigay sa kanyang atensyon ni Sasa dahil hindi naman sila nag-uusap tungkol sa kanilang dalawa. Dahil alam ni Brandon na importante para kay Sasa ngayon ang welfare ng triplets kaysa sa kung ano ang feelings nito para sa kanya. Nakontento na lang din si Brandon dahil hindi na naging ilag si Sasa sa kanya. Kung ang titingin sa sweetness nilang dalawa, ay masasabing may relasyon talaga sila dahil sa closeness nila. Pero wala, para sa mga anak na lang para kay Sasa. Pero kung siya ang tatanungin ay pumapayag siya dahil ngayon ay pareho na silang nag-matured at nandito pa rin sa puso niya ang pagmamahal niya para sa dating nobya. Araw ng Sabado, umaga pa lang ay dumito na sa bahay niya ang mga anak. Tumambay sa sala at nanunood ng mga edukasyonal na mga palabas, nag-uusap din na malakas pa kaysa sa volume ng telebisyon. Umiingay ang bahay ni Brandon pagdating ng mga anak niya sa buhay niya. Mabuti na lang nagkita sila ni Sasa kung hindi ay mananatili siyang walang alam na may mga anak pala silang dalawa. Parang gusto kong kumain ng inihaw na isda, tatay. Sabi nga ni Sandro. Pwede, manghuli tayo doon sa playa at ihawi natin. Kailan tayo manguhuli ng isda, tay? Tanong naman ni Donato. Mas maganda ngayon na po. Singit naman ni Brando. Isasama natin ang nanay ninyo para masaya. Sagot naman ang kanilang ama. Sige po.
Sang-ayon nga ni Sandro. Ako na lang pong uuwi doon sa bahay para puntahan si nanay. Sabi nga ni Donato. Sige anak. Pumunta na sa tabing dagat si Brandon kasama sina Brando at Sandro habang hinihintay nila si Sasa. Mas masarap kung maligo na rin sila ng dagat dahil masyadong malinaw. Naririnig na niya na dumating na si Sasa dahil may nag-uusap na palabas ng pinto papunta sa kanila. Hindi niyo ba kayang manghuli ng isda? Bakit kailangan kasama pa ako? Si tatay po ang nagsabi na isama ka namin, Nay eh. Napakinsina nga lamang ang bata na si Brando. Nakasimangot nga si Sasa nang tignan nga siya ni Brandon. Bakit? Ayaw mo bang sumama sa amin? Tanong pa nga nito. Parang malalagutan na ng hininga si Brandon. Noong pangalawang beses na umalis ang mga ito na magkasama. Wala naman siyang karapatan. Dahil hindi niya pag-aari ang babae pero kasi nagseselos siya. Tumaas ang kilay ni Sasa na nakatingin sa kanya. Bakit napasok sa usapan si Lyndon? Inaano ka ba niya? Wala naman. Napaisip lang ako. Kung siya ang kasama mo ay hindi ka magrereklamo kung sa akin ay ayaw mo. Ako to, ang tatay ng mga anak mo. Nakangiti naman sa kanya ang triplets at nagpalipat-lipat ng tingin ng mga ito sa kanya at kay Sasa. Hindi niya na malayang tumakbo pala si Sasa papunta sa dagat at hinila siya nito ng biglaan kaya napasubsob siya sa ilalim. Mabuti na lang, wala siyang dalang telepono kung hindi mababasa talaga. Tawa ng tawa si Sasa sa kanya dahil nakainom siya ng maraming tubig. Napaubo pa nga siya. Sa sobrang alat. Ano, magdadrama ka pa ba? Kusa na lang napailing si Brandon. Tumagilid siya ng kaunti para pukpukin ng dahan-dahan ang kanyang tainga dahil napasukan ng tubig ito. Nagilty naman si Sasa na nakatingin kaya nilapitan siya nito at hinaplos ang kanyang tainga na pangisi na lang si Brandon. Agad niyang kinarga ang babae at inihulog niya ito sa tubig dagat kaya napasigaw na lang ito. Nalukot ang mukha ni Sasa at napaubos sa kanamumula ang mata nito dahil sa alat. Napabuntong hininga na lang si Brandon dahil sa ginawa niya sa dating kasintahan. Sorry, nakainom ka ba ng tubig? Oo, ang dami nga eh, pero nakaka-enjoy naman. Manguhuli pa ba tayo ng isda, Tay? Nakasimangot na tanong naman ni Donato. Napatawa na lang si Brandon. Mas masarap kasing kainin itong kasama niya ngayon kaysa sa isda. Nakakaumay na. Tayo na lang, kuya. Kita mo namang nagmo-moment sina tatay at nanay eh. Sige na nga. Saad ni Brando kay Donato kaya naman napakamot na nga lamang ng ulo ang kanyang kuya. Si Sandro ay tahimik lang na nakatingin sa kanila pero nakangiti. Walang nagawa ang triplets kundi sila na lang ang nanghuli ng isda. At silang dalawa ni Sasa ay naliligo sa dagat. Naghahabulan pa nga sila. Bad trip yata ang triplets natin. Sad nga ni Sasa. Napahalakak na lamang si Brandon. Hindi naman siguro. Nakikita mo naman ang saya-saya nila. Kaya nga eh. Napatawa na nga lamang dalawa. Ang saya nila na masaya nga ngayon ang mga anak nila. Nang wala na silang mapag-usapan na dalawa, ay nagkatitigan na lang sila. Unti-unting nagkalapit ang kanilang katawan at nagyakapan sila sa ilalim ng dagat. Ngumiti naman si Sasa sa kanya at inihilig ang ulo sa kanyang dibdib. Nang matapos makahuli ng mga isda ang triplets, ay umahon na rin silang dalawa sa pagligo. Magkaakbay silang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. Ang mga bata ay dumiretso sa kusina, sila naman ay pumasok sa loob ng kwarto niya. Napatingin naman sa kanya si Sasa na para bang nagtataka. Relax ka lang, wala naman akong gagawing masama sa'yo. Wala pa. Pili yung saad nga ni Brandon. Napasimangot na lamang si Sasa sa sinabi niya. May sinabi ba ako? Kahit kailan talaga napakadumi mong mag-isip. Napangisi na nga lamang si Brandon. Kung papayag ka ay willing naman ako.
Sad pa nga nito. Tumigil ka nga, hindi nakakatuwa. Tumigil na nga rin si Brandon sa pangasar dahil baka masobrahan na nga siya at baka magalit pa nga si Sasa sa kanya. Mauna ka nang gumamit ng banyo. Teka lang, papahiramin na lang kita ng damit. Sad nga ni Brandon. Hindi na, sa bahay na lang ako magbibihis. Malapit lang naman yun. Huwag ka nang umuwi. Magpapagod ka pa. Kakain naman tayo pagkatapos eh. Kung ang inaalala mo ay wala kang isusuot na underwear, meron akong brief rito. Titignan ko kung bagay ba sa'yo. Sad nga ni Brandon. Napahalakak na nga lamang si Brandon dahil sumimangot nga si Sasa. Ikaw talaga, dami mong alam. Binibiro lang naman kita eh. Siyempre may maikli akong shorts rito. Sige, yan na lang siguro. Ibinigay na ni Brandon ang shorts niya at t-shirt kay Sasa para makaligo na ito. Hinubad na niya ang kanyang basang damit at tinapisan ng tuwalya ang kanyang baywang. Pagkalabas ni Sasa ay pumasok na rin siya para maligo. Makalipas ang ilang minuto ay sabay na silang dalawa na lumabas ng kwarto at dumiretso ng kusina. Nadatnan nilang naglilinis ng isda ang triplets na parehong seryoso ang mga reaksyon. Napangisi na lang si Brandon dahil ni hindi man lang sila pinagaksayahan ng oras na lingunin. Basang-basa pa ang mga ito kaya sinabihan niyang umuwi muna ng bahay para makapagbihis. Wala kasi siyang damit na maliit para ipahiram sa mga anak niya. Siya na ang pumalit para linasan ng isda. Dapat magpa-impress siya kay Brandon para magkaroon siya ng chance para sa babae. Malay niya isang araw, nagising na lang siya na naging sila na ulit. Dali-dali niyang nilinisan ng isda para mailuto na niya mamaya. Meron naman siyang gamit para sa grilled, kaya hindi na siya mahihirapan. Pagkatapos, maglinis ni Brandon, ay iniluto na niya para pagdating ng triplets, ay kakain na lang sila. Hindi pa niya nakikita si Joseph ngayong araw. Siguro nagpunta na naman yun sa bahay ni Jolly. Na in love na yata ang gago, samantalang siya ay hindi man lang makaporma sa magandang babae na kasama niya ngayon. Makalipas ang isang oras, ay nailuto na ni Brandon ang isda, kaya tinulungan na siya ni Sasa na maghanda ng pagkain. Pagdating ng triplets, ay sabay na silang kumain lahat na masaya at may ngiti sa mga labi. Sa kabilang banda, si Sasa naman ay tuwang-tuwa dahil nakikita niyang mas close na isa't isa ang triplets kay Brandon. Hindi na siya mag-aalala na baka matulad sa kanya ang mga anak niya. De baling hindi sila magkabalikan ng lalaki basta secure na ang future ng mga bata. Pero kung bibigyan siya ng isa pang chance, ay grab na niya yon. Baka this time ay mag-work na sila ni Brandon. Pero hindi niya pangungunahan ang desisyon ng lalaki dahil baka may iba itong daan na tatahakin. Baka may naiwan itong pamilya sa Manila o girlfriend. Dahil hindi naman niya alam kung ano ang buhay nito pagkatapos nilang maghiwalay noon. Personal na buhay na hindi niya alam kung ano. Isang buwan ang nakalipas, sobrang bilis ng panahon para kay Sasa. Okay naman ang buhay niya rito sa isla kaysa doon sa Maynila. Ibang-iba naman talaga dahil kasama niya dito ang nanay niya at mga anak. Samantalang doon ay mag-isa lang siya. Ngayong araw ay naging bisita niya si Lyndon at nagkataon namang nandito rin si Brandon. Napakagatlabi na lang si Sasa dahil ang sama ng tingin sa kanya ng dating boyfriend, lalo na ang titig nito sa kaibigan. Selos na parang gusto ng manakal, gustong magdiwang ng puso ni Sasa. Pero naaalala niya ang sinabi ng nanay niya. Pero kasi mahal niya ang lalaki at hindi niya napigilan ang sarili niya. Dahil bigla na lang bumalik ang naramdam niya kay Brandon. Pero kaya pa niyang pigilan ito hanggat walang sinasabi ang lalaki. Lalabas na sana siya ng bahay upang puntahan si Lyndon. Pero hinarang siya ni Brandon. "Saan ka pupunta?"
Aalis na naman kayo? Hindi pwede. Nandito naman ako pero bakit naghahanap ka pa ng kalinga ng iba? Napasimangot si Sasa. Baka may kailangan sa akin. Lalabasin ko lang saglit. Huwag na. Sige kung lumabas ka ngayon. Susuntukin ko yan. Napangiwi na nga lamang si Sasa. Alam mo masyado kang unreasonable. Hindi ako nagbibiro. Magkakagulo tayo ngayon rito. Matapang na sa adama ni Brandon. Walang nagawa si Sasa kundi ang magpirmi sa loob ng bahay. Mabuti na lang pumasok ang nanay niya at sinabi niya ritong natutulog siya. Nakita na lang niya si Lyndon na umalis sakay ang motorsiklo nito. Nang tingnan niya si Brandon, ay seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Nag-umpisa na siyang mainis sa lalaking ito. Nagkandahaba pa ang leeg ni Brandon sa pagtingin kung papasok ba ang nanay niya ulit. Nang hindi na ay dahan-dahan lumapit sa kanya si Brandon at naglambing. Alam mo naiinis na ako sa'yo. Mabuti pa umalis ka na. Ngumisi lang si Brandon pero parang wala lang rito ang sinabi niya. Punta tayong bahay, may gusto kong gawin. Ayoko, dito lang ako sa bahay namin. Sumama ka na sa akin. Sige, may bibilihin din pala ako. Marami nang kulang rito sa tindahan. Isasama natin yung triplets. Malumani na sa adama ni Brandon dahil gusto nga niyang bumawi sa babae sa ginawa niyang pagsusungit kanina dahil nagsiselos nga siya kay Lyndon. Tumango naman si Sasa. Tinawag pa niya ang mga bata sa kapitbahay dahil naglalaro doon at isa-isang binihisan. Nilagyan niya ng maraming perfume dahil amoy init na. Hindi na niya pinaligo dahil matatagalan na sila. Maya-maya lang ay lulan na sila ng kotse papunta ng bayan. Hindi pa sila nagkita ng kaibigang si Jolly. Siguro nag-enjoy pa ito ngayon dahil ito ang nanalo bilang mutya ng isla. Nakatanggap siya ng mensahe kanina galing kay Lyndon. Nangungumusta at sinabing pumunta ito sa bahay nila kanina para sana imbitahin siya dahil may gaganaping piyesta din sa lugar nito. Nag-reply siyang subukan niyang pumunta pero humingi siya ng tawad kung hindi siya makakarating. Nanalo pala si Jolly, sabi ng kapitbahay. Pagkukwento nga ni Sasa. Oo daw, kaya si Joseph, baliw na baliw sa kaibigan mong yun. Hindi mapirmi sa bahay, wala nang tumatao dun sa playa. Kami lang naman ang nangahas na pumasok doon sa playa mo, tay. Nakangiting sabi naman ni Donato. Bukod sa amin wala na po. Napangisin na lamang si Brandon na nakatingin sa triplets. Oo nga, mukhang takot nga sila sa akin. Manghingi na lang po sila, mabait ka naman po eh. Kaya bibigyan mo po sila, tay. Sabi pa nga ni Brando. Wala nang libre sa panahon ngayon. Nagkataon lang na hindi tayo pinagalitan ni tatay noon. Dahil may naramdaman siyang kakaiba sa atin. Lukso ng dugo, kumbaga. Hirit naman ni Donato. Tumango-tango na nga lamang si Brandon. Ikaw ba, tay? Naranasan mo bang mabaliw sa pag-ibig? Tanong naman ni Sandro. Si Sasa naman ay tahimik lang. At nakikinig. Siyempre naman, oo. Madamdaming saad ni Brandon. Nakangisi si Brandon at bumaling sa kanya. Kaya sinamaan niya ito ng tingin. Kanino naman, tay? Hirit nga ni Donato. Sa nanay ninyo. Kaya lang may iba siyang gusto. Si Lyndon. Napasimangot na nga lamang si Sasa dahil naghanap pa talaga ng kakampi ang lalaking to. Sino po si Lyndon, nay? Tanong nga ni Sandro. Yung kaibigan ni nanay na taga kabilang bayan. Sagot naman ni Brando. Kilala niyo din pala? Tanong nga ng lalaki. Pero kaibigan lang po yun ni nanay. Sa tingin ko po kasi hindi po siya ang tipo ni nanay eh. Sabi naman ni Sandro. Nanliliit naman ang mga mata ni Sasa sa triplets pero hindi siya pinansin ng mga to. Ano pala ang tipo ng nanay niyo? Kung makapag-usap ay parang hindi siya kasama. Nakakainis. Yun pong mayaman at maraming pera.
Sad pa nga ni Sandro at natatawa na nga lamang. Napakunot no si Sasa. Hoy, nandito ako oh. Tumigil nga kayo sa pagchichismisan, baka sabihin pa ng makarinig eh. Mukhang pera ang nanay nyo. Nagkatawanan na nga lamang ang apat dahil sa pagsaway niya. So ako pwede. Sad tuloy ni Brandon. Opo, mas malaki ang tsansa mo dahil ikaw po ang tatay namin. Sagot naman ni Donato. Tuwang-tuwa naman si Brandon at nakipag-appear pa sa triplets. Pagdating nila sa bahayan ay pumasok na nga sila sa isang malaking tindahan ng mga gamit. Anong gagawin natin dito, Tay? Tanong nga ni Sandro. Baka may gusto kayong bilhin rito. Mga bagong sapatos sa damit. Mas maganda kung marami kayong mga gamit. Salamat po, Tay. Ang swerte po namin sa inyo. Sambit nga ni Donato. Natouch naman ang puso ni Sasa. Parang gusto niyang maiyak. Mas maswerte ako sa inyo. Sige na, pumili na kayo. Maghahanap lang ako ng ATM. Tumango naman ang triplets at nagsimula ng maghanap. Bigla namang nahiya si Sasa dahil hinalikan siya ni Brandon sa labi bago umalis. Napabuntong hininga na lang siya dahil nakangiti na parang kinikilig ang mga nakakita. Patingin-tingin naman si Sasa sa mga nakadisplay na mga gamit pagkaalis ni Brandon. Baka may mahanap siyang pwede niyang bilhin. Pero kasi naisip niya na bibili pa siya ngayon ng mga kulang sa tindahan kaya ipagpaliban na lang muna niya. Makalipas ang isang oras ay bumalik na si Brandon. May napili ka na ba? Tanong nga ni Brandon kay Sasa. Wala. Unahin ko na lang muna yung para sa tindahan. Ako nang bahala sa'yo. Wala ka bang tiwala sa akin? Masuyong saad pa nga nito. Ngumiti lang si Sasa dahil inakbayan siya ni Brandon at inilapit ang mukha nito. Kahit kailan talaga, napakalandi ang lalaking to. Walang pinipiling lugar. Pero kasi nahihiya ako na sa'yo eh. Huwag ka nang mahiya. Ikaw naman ang nanay ng mga anak ko eh. Kaya sagot kita. Sad na nga lamang ni Brandon at nagpasalamat si Sasa. Kahit nahihiya siya. Paglabas nilang tindahan, ay ang dami nilang binili. Napakagatlabi na lang si Sasa dahil sobrang laki ng nabayaran ni Brandon. Pero walang reklamo ang lalaki. Nakangiti lang ito. Sa sumunod naman ay grocery store sila pumasok. Nakasunod lang sila kay Brandon. At nakita niyang kahit ano na lang ang kinuha nito, umangal sana si Sasa. Pero sinamaan siya nang tingin nito kaya tumahimik na lang siya. Paliwanag kasi ng lalaki, mas maganda kung marami ang laman ng tindahan dahil para din naman yun sa kanila. Hiyang-hiya na talaga siya sa lalaki pero lulunukin na muna niya ang pride niya ngayon. Ang dami talagang groceries ang nabili nila. Nang makumpleto na lahat ay binayaran na ni Brandon at pumasok na sila sa isang kainan ng mag-utom ang triplets. Okay ka lang rito? Masuyong tanong ni Brandon. Ako pa ba ang tatanungin mo? Kahit saan pwede ako. Ngumiti si Brandon at hinalikan siya sa pisngi. Pinagtitinginan na naman sila dahil sa aksyon ng lalaki. Kung saan ka, dun din ako. Let's go? Maghahanap na tayo ng upuan. Napailing na lang si Sasa. Makalipas ang isang oras ay lumabas na sila ng kainan pagkabayad ni Brandon. Nag-take pa pala ito ng lutong ulam para sa nanay niya. Ngumiti naman si Sasa. Napaka-thoughtful talaga ng dating boyfriend kaya sobrang nakaka-in-love. Nang nasa loob na sila ng kotse at nagmamaneho na si Brandon, ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan kaya huminto muna sa gilid ng highway ang lalaki. Ang triplets ay sobrang tulog sa likuran, napagod yata sa lakad nila ngayon at dahil na rin sa sobrang kabusugan. Tulog na ang mga bata. Sad nga ni Sasa. Napagod yata. Madamdaming saad naman ito. Salamat Brandon ha. Ngumiti si Brandon sa kanya. Walang anuman Sasa. Ito nga pala, allowance ng mga bata sa isang buwan.
Inilagay ni Brandon ang pera sa kanyang kamay. Teka, ang laki naman ata ng amount na to. Konti lang pwede na. Pagtanggi nga ni Sasa. Nailing naman si Brandon na nakatingin sa kanya. Kulang pa nga ito sa ilang taon na wala ako sa buhay nila. Ngumiti naman si Sasa. Kahit kapakanan ng triplets, palagi ang iniisip niya ay sobra-sobra naman itong binibigay na blessings para sa kanya. Kahit na, nakakahiya pa rin. Pero sige, tatanggapin ko na lang ito dahil pinipilit mo. Para sa kanila naman to eh. Tumingin sa kanya si Brandon ng seryoso at ginagap ang kanyang dalawang kamay. Sasa, mahal pa rin kita. Kung bibigyan mo ko ng chance, ay magtsatsaga akong manligaw sa'yo hanggang sa sagutin mo ko. Ulit. Napatitig si Sasa kay Brandon at nag-isip. Ngayon ay maging maingat na siya. Kapag puso na ang usapan, hindi naman sa pag-iinarte, pero gusto niyang makasiguro muna bago bigyan ng tsansa si Brandon. Hayaan niya itong ligawan siya hanggang saan nito gusto dahil siya naman ang magdesisyon sa huli. Sige, pagtiyagaan mo lang. Malay mo, baka sagutin kita. Sad pa nga ni Sasa na tila nagpapa-hard to get pa nga. Napahalakhak na lamang si Brandon. Pero hahalik na ako kahit hindi pa tayo ulit. Sad nga nito gamit ang kanyang husky voice. Hindi pa siya tumango ay niyakap na siya ni Brandon sa labi. Nang tumila ang ulan ay umalis na sila at dahan-dahan lang sa pagmamaneho si Brandon dahil madulas ang daan. Pagdating nila sa bahay ay nakatambay na sa labas ng tindahan si Joseph at jolly nakadikit na talaga ang dalawang ito at hindi na mapaghiwalay. Dali-daling lumapit si Joseph sa sasakyan at kinuha ang mga pinamili nila at ipinasok sa loob ng bahay. Napatingin naman ang nanay niya sa kanya at nagtatanong ang mga titig kung bakit ang dami nilang pinamili. Nagpasalamat naman si Jolly sa sponsorship ni Brandon. Kaya nagluto ito ng mga seafoods at pinagsaluhan nila sa hapagkainan. Magbigay pa sana si Jolly sa kanya ng pera pero hindi niya ito tinanggap dahil mas kailangan iyon ng babae kasya sa kanya. Natapos ang pagkain nila na puno ng tuksuhin at tawanan, hiyang-hiya naman si Jolly kaya napayuko at tumahimik. Isang buwan, ang nakalipas si Brandon ay tuloy ang panliligaw kay Sasa. Okay naman, ang samahan nila sweet pa rin sila at walang pinagbago. Si Joseph naman ay naging masipag na sa pagtatrabaho sa kanya dahil inspired ito sa buhay. Tinaasan na rin niya ang sahod nito para makapag-ipon kung sakaling magbabalak na magpamilya ay may magagamit. Ngayon ay pupunta siya sa bahay ni Sasa. Gabi na at may dala siyang ulam panghapunan nila. Pumitas din siya ng isang pirasong bulaklak na itinanim ni Joseph at inilagay sa paso. Hindi kasi siya nakapunta sa bayan. Pagdating niya ay nadatnan niya si Nanay Rosario. Kaya nagmano siya rito at nagpaalam na aakyat ng ligaw kay Sasa. Tawang-tawa ang matandang babae dahil siguro iniisip nito na ngayon pa niya naisipan na manligaw na nauna na ang mga anak. Pinapasok siya nito at sa loob na lang daw niya hintayin si Sasa dahil may pinuntahan pa raw. Napasimangot na lang si Brandon dahil baka kasama na naman ni Sasa si Lyndon. Maya-maya lang ay dumating na ang babae. Ang tamis ng ngiti nito nang makita siya. Nakahinga naman ng maluwag si Brandon dahil masaya si Sasa na nandito siya. Tinantiyan niya na wala si Nanay Rosario para makalapit siya sa babae at mayakap ito. Sad ni Sasa, galing ako kay Jolly. Baka mamaya isipin mo na naman na kasama ko si Lyndon na. Magpabebe ka na naman dyan. Napatawa na lamang ng malakas si Brandon. Yan talaga ang iniisip ko. Napangiwi na nga lamang si Sasa dahil nga sa sinabi niya. Kawawa yung tao walang kamalay-malay. Pasensya na lang siya. Lapit kasi siya ng lapit sa'yo eh. Parang linta.
Nakairap pa nga na saad nga ni Brandon at napatawa si Sasa. Nag-uusap silang dalawa ni Sasa habang kumakain at umabot na lang sa kung saan ang naging topic nila. Isang linggo ang nakalipas ay nagulat na lang si Brandon dahil pag uwi niya ng bahay ay nadatnan niya si Ana sa may sala kasama ang isang batang babae. Natantiyan niya ay nasa 6 na taong gulang. Si Ana ang huling nakarelasyon niya sa Maynila bago siya lumipat rito sa isla. May kailangan daw siya sa iyo kaya pinapasok ko na, sir. Sabi nga ni Joseph. Salamat. Tumango naman si Joseph at lumabas ng bahay. Tumayo si Ana at akmang lumapit nga sa kanya at bigyan siya ng halik sa pisngi. Pero umiwas siya kaya napasimangot ang babae. Ganyan ka ba mag-welcome ng bisita? Parang wala tayong pinagsamahan sa asta mo ah. Tanong nga ni Ana. Ang layo nitong isla, pero umabot ka pa rin dito? Masungit na saad nga ni Brandon. Of course, kasi naman gusto kong ma-meet ang anak natin. Come on, sweetie, lumapit ka na kay daddy. Sabi pa nga ni Ana. Lumapit naman sa kanya ang bata at yumakap. Hindi kumilos si Brandon na papailing na lang siya. Dahil wala talaga siyang nararamdamang lukso ng dugo sa batang ito. Iniisip niya at tinatantya ang mga bagay-bagay pero kung totoo man ay matatanggap niya. Pero paano si Sasa? Matatanggap kaya nito ang bata? Napabuntong hininga na lang si Brandon. Hindi naman din sila umabot ng 1 taon ni Ana kaya sobrang imposible naman. Ayaw niyang maging biktima na ng kasinungalingan. Duda siya dahil nagkahiwalay sila ng babaeng ito dahil naghanap ng iba. Sigurado ka ba, Ana? Kung anak ko talaga yan, ay taos puso kong tatanggapin. Pero with proof that I'm the real father. Damn you, Brandon. Pabiyahe ba ako ng malayo para lang magsinungaling ha? At gagawa ng kwento? Pag-hysterical na nga ni Ana. Napapapikit na lamang ang bata sa lakas ng boses ni Ana. Saduli ni Brandon. Stop it, Ana. Natatakot ang bata sa'yo. Whatever, sabi ni Ana. Niyakap niya ang bata para kumalma ito. Hindi na nasundan pa ang pag-uusap nila ni Ana dahil nag-walkout ito at iniwan ang bata sa kanya. Anong pangalan mo? My name is Yvonne Faye. Sagot ng batang si Yvonne. Kumain ka na ba? Gusto mo ipaghanda kita? Hindi po ako nagugutom. Naiiling na nga lamang na saad ng bata. Na tila alinlangan pa nga sa pagsagot sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Brandon. Nagmana yata ng bata ang kagaspangan ng ugali ni Ana. 1 linggo ang nakalipas habang si Sasa naman ay nagtaka kung bakit hindi na nagpapakita sa kanya si Brandon. Hindi din naman niya ito pinuntahan sa bahay nito. Pero kasi nag-alala siya para sa lalaki nagbihis na sana siya. At papalis na para puntahan si Brandon nang pumasok ang triplets. Galing kami sa bahay ni tatay, Nay. Sabi ni Brando. Oo, wala po siya doon. Pumunta daw po ng Maynila, sabi po ni Tito Joseph. Segunda naman ni Donato. Kasama daw po niya yung anak niyang babae. Sambit naman ni Sandro. Napakunot naman ang noo ni Sasa. Nagulat siya. Dahil may anak din pala sa ibang babae si Brandon. Pero bakit hindi man lang sinabi sa kanya? So, ibig sabihin may pamilya itong naiwan sa Maynila? Masakit para sa kanya ang nalaman ngayon. Pero kailangan din niya ng paliwanag. Sinabi niya sa triplets na huwag banggit sa nanay niya para walang issue. Sa kabilang banda, 1 buwan na hindi umuwi ng isla si Brandon at namimiss na niya si Sasa pati ang mga bata. Nagpa-DNA test kasi siya kasama ni Yvonne kaya hinintay pa niya ang resulta at ito na nga hawak na niya. At tapos nang basahin, negative ang resulta at hindi niya anak si Yvonne. Si Ana naman ay nowhere to be found. Tumakas na yata ito dahil bistado na ang modus nito sa panluloko. Pag uwi niya ng isla, ay pinatawag niya agad si Sasa. Ang akala niya hindi pupunta ang babae pero dumating pala kaya lang ay seryoso ang mukha nito.
Nagsinungaling ka sa akin. Seryosong saad ni Sasa. Tumayo si Brandon at nilapitan si Sasa pero umiwas ang babae. Makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Saad naman ni Brandon. Kay Joseph yata nalaman ng babayang tungkol kay Yvonne at Ana. Sige, magpaliwanag ka. Nakatayo lang si Sasa sa may sala at parang walang planong umupo. Wala akong asawa at anak na iniwan sa Manila. At ang babaeng nagpunta rito ay ang ex kong si Ana na may bitbit na batang babae na anak daw naming dalawa. Nagduda ako, kaya lumuwas ako ng Maynila para magpa-DNA test. Inabot niya kay Sasa ang envelope at tinignan ng babae. 0% ang result. Saad nga ni Sasa. Meaning hindi ko anak ang bata. Pero ang masaklap ay hindi na binalikan ni Ana ang bata. Ngumiti si Sasa sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Ampunin na lang natin siya. Kawawa naman yung bata kung aabandonahin na lang, di ba? Napangiti na si Brandon. Kaya niya mahal na mahal ang babaeng ito dahil dalisay nga ang puso. I love you, Sasa. Saad na nga lamang nito. I love you to Brandon. Hinalikan agad ni Brandon si Sasa sa sobrang tuwa. Wala nang bawian ha. Mag-on na tayo at saka wag mo nang patagalin pa ang panliligaw ko sa'yo. Dahil kahit maloko ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Talaga lang ha. Dahil kapag may lilitaw na namang panibago dito, ayoko na talaga. Promise, wala talaga. Masuyong saad naman ni Brandon. Bandang gabi, samantalang si Sasa ay na-meet na niya ang batang babae. Maputi, maganda at sobrang liit ng mukha, tahimik lang ito. At parang nakikiramdam lang sa buong paligid. Kahit anong ingay ng triplets ay wala nitong pakialam. Halika na Yvonne, itatali ko ng maayos ang buhok mo. Lumapit naman ang bata sa kanya. Nakaramdam ng awa si Sasa para kay Yvonne dahil iniwan lang nito nang inabasta-basta. Thank you, sabi nga ni Yvonne. Nagkatingin na naman silang dalawa. Ni Brandon tumayo siya at kinargas Yvonne para mahanginan nito. Si Daddy Brandon na ang bahala sa iyo mula ngayon at hindi na siya papayag na mapunta ka pa sa kung saan-saan. Tumango naman ang cute na batang si Yvonne. Nang maghapunan, sabay-sabay silang lahat. Alam mo, Yvonne, kapag nakatira ka na ng matagal dito sa isla, magugustuhan mo rito. Sabi nga ni Brando. Ngumiti naman si Yvonne. Really? So friends na tayo? Tanong pa nga nito. Anong friends? Magkapatid nga tayo, di ba? Sabat naman ni Sandro. Sumimangot si Yvonne at tila nalungkot at napabuntong hininga. Hindi naman tayo totoong magkapatid eh. Naiiling na sabi na nga lamang ni Yvonne. Pero segunda naman ang isa sa mga triplets na si Donato. Basta para sa amin, ikaw ang babae naming kapatid. Kahit anong mangyari, pagtatanggol ka namin. Thank you mga kuya. Nakangiting sagot naman ni Yvonne. Tumayo ang triplets at nilapitan si Yvonne sabay yakap dito. Kung iniisip mo na walang magmamahal sa'yo, nandito naman kami, ang bago mong pamilya. Madamdaming saad ni Sandro. Pati nga ang mga triplets, dalisay ang mga puso, kagaya nga ni Sasa. At sobrang saya nga ni Brandon. Napayuko naman si Sasa dahil naiiyak na siya. Isang buwan ang nakalipas habang si Brandon ay masaya dahil masyadong smooth ang takbo ng relasyon nila ni Sasa. At nalulungkot siya para kay Yvonne dahil hindi na ito binalikan ni Ana pero hindi naman niya ito pababayaan. Naging masaya naman dito sa isla ang bata kasama ang triplets. Nasa terrace sila ngayon ni Sasa na nakaharap sa tabing dagat at nakatingin sa mga bata na masayang naghahabulan sa buhanginan. Ang ganda nilang tignan dahil sobrang saya nila. Saad nga ni Brandon. Oo nga eh, mas maganda kung may anak na babae. Magiging mabait ang triplets. Kumpleto na sila pero gusto ko pang dagdagan. Pili yung saad nga ni Brandon. Sumimangot si Sasa at piningot ang kanyang ilong. Pwede ba sa ikaw ang mag-labor? Saad pa nga nito. Bakit hindi? Para ako naman ang mag-shoulder ng pain
Kung sakali. Ngumiti si Sasa at yumakap ito sa kanya. At nagpapalambing. Thank you for everything, my love. I love you. Saad nga ni Brandon. I love you too. Sagot naman ni Sasa. At naghalikan silang dalawa na para bang wala nang bukas. 2 buwan ang nakalipas. Samantalang si Sasa ay masaya sa maayos na takbo ng buhay niya at suportado siya ng nanay niya para kay Brandon. Napatunayan naman ng lalaki ang totoo nitong intensyon na pamahal na rin sa kanilang lahat si Yvonne. Kaya unti-unti nang sumasaya ang bata sa piling nila at wala na rin silang balita pa kay Ana pero sana hindi ito bumalik sa kakunin ng anak kapag lumaki na. Pinag-enroll nila ang bata dito sa isla pagkatapos nilang makuha ang birth certificate nito sa isla. Nasa bahay nila ngayon si Sasa, nakaupo sa may sala nang biglang dumating si Yvonne na may bit-bit na isang paper bag. Nakangiti siya nang makita ang anak na nakasuot ng puting bestida. Cute nito dahil may headband pang bulaklakin na puti din. Isuot mo daw po ito, nanay. Nakaiting sabi nga ni Yvonne. Ngumiti naman si Sasa. Sinong nagsabi? Kay daddy po pagkatapos ay punta daw po kayo doon sa bahay niya. Sagot nga ni Yvonne. Sige, susunod ako. Anak. Nakangiting saad pa ni Sasa. Hinalikan muna niya si Yvonne sa pisngi bago ito umalis. Pagkaalis ng bata ay pumasok na sa loob ng kwarto niya si Sasa para magbihis. Ano kayang meron? Bakit puting bestida din itong ipasusuot sa kanya? Makalipas ang ilang minuto, ay naglalakad na siya papunta sa bahay ni Brandon. Bukas naman ang gate, kaya pumasok na siya agad. Walang tao sa may sala kaya dumaan siya sa exit para pumunta sa tabing dagat at nagulat siya sa kanyang nadatnan. Halika na, nanay, sabi nga ni Donato. Anong meron? Nagtatakang saad naman ni Sasa. Lumapit sa kanya si Brandon at yumukod sa kainabot ang kanyang kamay. Small celebration lang to para sa mga blessings na natatanggap natin. Nakangiti ang nanay niya, si Jolly at Joseph. Sila lang naman ang nandito. Anong small celebration ba ang social ng mga foods? Kumindat sa kanya si Brandon. Ang totoo niyan, gusto kitang pakasalan. Sasa, will you marry me? Sunod-sunod na nga nasaad ni Brandon. Sa pagluhod ng nobyo tumulo naman ang luha ni Sasa. Ni hindi man lang pumasok sa isip niya, napakakasalan siya ng lalaki. Oo naman, magpapakasal ako sa'yo. Umaapaw ang saya na nararamdaman ni Sasa nang tignan niya ang singsing na isinuot nga ni Brandon. Yumakap naman sa kanya ang lalaki at pinugpog siya ng halik sa pisngi at nagpasalamat. Naunang lumapit sa kanya si Yvonne at nagpakarga. Congratulations po, nanay! Saad nga nito. Tumingala naman sa kanya ang triplet sa may ngiti sa labi kaya niyakap niya ang mga to. Masaya po kami sa iyo, nanay! Sambit ni Donato. Nagpupunas ito ng luha kaya napangisi na nga lamang si Sasa. Malaki na talaga ang mga anak niya dahil naiintindahan na nila ang nangyayari. Bakit may pagiyak? Tila nangaasar pa nga na tanong ni Brandon. Natawa si Brandon na may halong pangaasar kaya kinurot niya ito para sawayin. Masaya po kami para sa inyo, tatay. Saad naman ni Sandro. Ngumiti naman si Brandon at ginulo ang buhok ng triplets. Sana po habang buhay na tayong magkasama. Hirit pa nga ni Brando. Oo naman, walang iwanan. Saad naman ni Sasa. Pagkatapos ng usapan, ay kumain muna sila at nagpicture pagkatapos. Ang saya nilang lahat na nag-celebrate, lalo na silang dalawa ni Brandon. Makalipas ang 5 buwan, ay ikinasal sina Sasa at Brandon. Masaya silang namuhay sa isla kasama ang triplets at si Yvonne for good na sila. Sa kawalan ng planong bumalik pa ng Maynila. Namuhay nga sila ng matiwasay at masaya at sentro ang may kapal sa kanilang buhay.
At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Sasa at Brandon kasama ang kanilang 4 na anak. Maraming salamat po at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.